beloved Boss Mike Cervera. Sara Duterte and Senator Risa Ontiveros clashed during a budget hearing at the Senate. Ontiveros was asking about the OVP's budget when the vice president accused the senator of politicizing the budget hearing. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of the senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine, we're making so much fuss. Hindi lang ikaw, Madam Risa, hindi lang ikaw. Sumakit ang ulo ng lahat, oo. Sumakit ang ulo ng lahat ng mga Pilipino, oo. Pera lang yung mga yung mga kabilang parlor ba? Diba? Oh, next, ito pa. Oh, nasan pa? Chair, at magandang hapon po sa lahat, mga kasama ko sa Senado at yung OVP family. Ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng... Ayan, yan na, tingnan natin, baka naman may point. Pagbigyan pa rin natin, huwag kayong dyan, huwag kayong titigil sa pagbibigay, ha? Pagbibigay ng pagkakataon. Oo, huwag niyong titigilan. Hanggang matanggal na yung mga ulo nyo. Huwag niyong titigilan. Oo, sige. Ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga... Anungin mo kasi hindi mo alam. Hoy, ano ka ba? Yusek, Asik, ano? Hindi niya alam mo, tignan mo, pinandidilatan ka na ng mata, oh. O ano? O sige, game. Ano pa? Sabi mo na. Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete. Anong plete? Ano yung plete? Pamasahe. Tama ba? Pamasahe, no? Pamasahe yun, plete. Okay, sige, nahirapan. Oh, totoo naman yun. Oh, sige. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions, pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming na tatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or Teka muna. Sige, tuloy lang natin, mamaya bigyan natin reaction. natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang
national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Yun na nga yung sasabihin ko dapat eh. Oh, dadalihin natin siya dahil marami namang gumagawa niyan eh. Diba? Maraming ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, tulad ng PCSO, ha? Tulad ng ni Mayor Mike Cervera. Oh, meron namang ganun ah. Bakit dyan? Oh, sige, pasok. Pero po, nung ako ay umupo as a vice president, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat. Totoo yung sinabi niya. Kahit nga kay Mayor, Congressman, nangihingi lahat eh. Sabi naman ni Lori Mamawag, DSWD, DOH, DOTR, PCSO, huwag na idagdag pa. Di ba? O, meron pa dyan, MDDRC, ano? Oo, yung disaster. Di ba? NDRRMO. Sama mo na yung Pag-asa. Sama mo na yung kagawaran ng internal. Diba? BI. Putik na yan. Oh, sige, tuloy natin. Tuloy natin, ha? VP, Madam Chair. Oh. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila Oo nga. sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies natin. Tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Correct. Oh, correct. Banat, Sara! Pasok. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Okay. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan Ayan na! Ito na nga ba sinasabi ko eh, politika talaga eh. O, sige, tuloy. Kalaban na daw sila, okay. po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila Sara, pwede mo naman sabihin na, doon kayo humingi. Doon sa departamentong ito. Doon sa ahensyang ito. Diba? Pwede naman ganun eh. Doon kayo humingi. Anong kalaban? Mahirap bang ipaliwanag yun na hindi po sa amin yan. Oo, dahil wala pa po kami programang ganyan. May programa po ang gobyerno. Nandiyan dyan ho ang DSWD. Pwede ho kayong tumulong kung ang kailangan nyo ayuda. Kung kailangan nyo naman ng assistance sa pagpapagamot, sa kakulangan ng pagbabayad sa ospital, nandiyan ang PCSO. Kung kailangan nyo naman ng karagdagang gamot, nandiyan naman ang DOH, pwede naman kayong humingi. At sa mga barangay, meron namang mga libreng gamot. Diba? Kung medyo may kakayanan ka, meron namang generic. Diba? Sige, tuloy natin. Si Sara kasi. tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon.
nagbintang pa siya. Nagbintang pa siya! And so I go back to the oath that I shall do justice to every Ayan, pambili ng gasoline station kay Sarah. Diga? O, sige tuloy. man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko Ayun lang, salamat, BP, Madam Chair. Okay, tuloy. yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards Okay. above partisan politics. Uy, may punto to. Tama ang sinabi ni Inday, guguloy niya tayong lahat. Hindi siya titigil. Ayan, nagulo na nga. Oo, nagulo ng mga utak ng mga Pilipino. Sige, tuloy. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies Yun. na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other. O, kita mo, tinutulungan ka ni Risa, oh! Tama yung opinion ni Risa, ah. Oh, kailangan gumawa ng maayos na panuntunan para hindi nagiging issue yung may kalaban. Di ba? Natulad na sinasabi ni BP. Kasi hindi naman kailangan na hindi naman kailangan na magturingan na magkaalaban ng mga ahensya ng gobyerno. Maliban kung nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong, ganun talaga nangyayari. Pagkalabang ka, tatargeting ka. Di ba? Offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Ayan na. Punta na tayo sa libro, ha? Ayan na. Diyan na mag-uumpisang ma-high blood ba? Ma-high blood na si Sarah. Tuloy. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa contents ng librong ito na bibilihin ng gobyerno for distribution? Ilang libro ang bibilihin at i-distribute, Madam Chair? Madam Chair. Let me make a rebuttal and another Ayan, rebuttal na. Flip top. Okay, sige, pasok. example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan. Bakit mo siningit yan?
Debate na lang kayo! Ano, mga kababayan? Siningit, oh. Yung personal na yan, oh. Personal na ano na yan, eh. Hindi na, walang kinalaman kasi. Alam nyo, paulit-ulit lang yung sinasabi ni ano. Pag may sinabi, si Risa, na maayos naman, at may puntos naman, di ba? Babanggit o sasagutin ng mga ganyan ni Sara. Parang pinag-recite ni Madam Teacher. Ang sinagot, ano? Tinanong tungkol sa kasaysayan. Ang sinagot, alam nyo kung ano? Ma'am, magre-recess na po tayo. Diba? Ang layo ng sagot sa tanong. Para mansa na napakahirap tanggalin at habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full Alam nyo, malamang tingin ko lang dito, ha? Tingin ko lang dito. Tingin ko lang dito. Pinaghandaan pa ni Sara yan. Pinaghandaan ni Sara na ano, makabanat siya na gusto niya mamahiya. Gusto niyang pahiyain si Sara, ay si Risa. Oo, tingin ko. Kasi yung ano, pasok niya eh. Kumukuha siya ng timing kung saan niya ipapasok yung banat niya kay Risa. Kaso nga, hindi sa panahon at hindi sa pagkakataon. Pinaghanda niya yan. Di ba? full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Politicizing na naman. May nakita ba kayo? May narinig ba kayo? May napanood ba kayo sa budget hearing na pinupolitika ni Risa? Hindi ba tama lang na tanungin? Ulitin ko lang din. Yung sinasabi ko kasi Sara paulit-ulit. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly Ulitin mo ulit! Dahil hindi niya naintindihan. Kita nyo mga kababayan, matapos niyang banggitin yung gusto niya sabihin, kahit malayo sa tanong o argumento ni Risa, sabay sabi nung gusto niya sabihin, tapos pakiulit yung tanong ulit, Madam Risa. Grabe. Diba? Gets nyo? if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro Nyo, ulitin yung tanong. Kasi nga, mali. Mali yung sagot ni Sara. Tinirang bahala niya yung niya. May propaganda siya dyan eh. Sa hearing na yan. Oh, yun yung pagkaka-analisa ko May propaganda siya sa hearing na yan. Pero, mga kababayan, wala sa panahon. Kulang. Ibig sabihin, hindi tama yung pasok niya. Wala sa topic. Di ba? O ngayon, ulitin na naman ni Madam Risa yung tanong. O sige, ulitin mo. Danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly Ayan na. Kita nyo ay sagot. Yung rebut ni Risa. if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So Correct. I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa. Correct! Diba? Napagod ka. Oo, pagod na ako dito.
Jocelyn, oo. Tulungan nyo na ako kay Sarah. Kanina, Madam BP pa tawag ko dyan. Ngayon, Sarah na lang. Oo. Mamaya, ang tawag ko dyan, ano? Ha? Oh, ub na BP. Di ba? O, sige, tuloy. Dito sa budget hearing na to, I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. Correct. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues, para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang Correct. Pwede naman talaga eh. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng ano, ng proposal ni ni Risa na dapat malaya ang opisina ng OVP para makipag-ugnayan sa mga sa mga sangay, 'di ba? Ng gobyerno. Kung ano man yung mga tulong na hinihingi sa opisina ng OVP ay ipasa na lang sa mga kinauukulan na dapat sila yung gumagawa. 'Di ba? Ang ganda ng panukala na 'yon. Ang ganda-ganda eh. tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Ganda ng tanong. Madam Chair. Oh, anong konteksto? Ilan ang bibilin? Magkano? Ano pa? Yun lang naman. At yun naman naaayon. Naaayon doon sa kanilang panuntunan sa pagtatanong patungkol sa budget hearing. Wala naman sinabi dyan na ikaw ba, Sarah, ay maka-China. Wala naman ganun eh. Di ba? O baka mamaya ikaw, Madam BP Sarah, ay maka-China, saan mo dadali ng pera? Wala naman ganung tanong. Ayan Madam na. Chair, Ayan na. the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Bastos! Tinatanong kita nyo, sabi, parang ganito na lang yan eh. Alam nyo yung mga, yung mga nakakasugutan natin. Kapag kasagot sa'yo, yung balagbag ba, balagbag. Oh, papadala ko na lang sa'yo. Tignan mo na lang. Ayoko magpaliwanag sa'yo. Bastos nga. Di ba? This question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa. Ay, nako! Yun na rin yun eh. Natalakay na natin, paulit-ulit ng mga hinayupak na to eh. Oo, di ba? Paulit-ulit. So anyway, mga kababayan, nakita nyo na, kayo na bahalang humusga kung gaanong kabastos, kung gaanong kawalang respeto sa kagalang-galang na hearing ng Senado itong ating BP. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.